Wayne, ano pa bang hindi ko alam sa iyo? Naiiyak na bulong ni Adara. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Sorry, Adara. Bulong ni Wayne. Saka niyakap ang kaharap na babae. Wala na. Wala na akong ililihim sa iyo. Pues, oras na rin siguro para ako naman ang magsabi ng inililihim ko sa iyo. Bulong ni Adara. Ramdam ni Wayne ang pagtaas ng kanyang balahibo. Dahilan para agad siyang humiwalay sa pagkakayakap. Ngayong araw ako lilipad papuntang US. Seryosong wika ni Adara. Sa tingin mo, papayag akong mawala ka pa sa akin ulit? Tanong ni Wayne. Hindi ako papayag, Mrs. Cruz. Patapusin mo muna ako, Mr. Cruz. Sagot ni Adara sabay hawak sa braso ng kaharap na lalaki. Buntis ako. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Papa, what time niyo po ba ako masusundo? Tanong ni Adara habang naglalakad palabas ng gate ng kanilang eskwelahan. Hindi na po kasi kami tuloy sa gala namin today. Ha? Bakit biglaan naman? Anong nangyari? Tanong ng kanyang ama sa kabilang linya. Napabuntong hininga sa Adara at saka inayos ang kanyang buhok. Si Fiona kasi, bibisitahin yung boyfriend niya. May halong inis na wika ni Adara. Grabe, with all the dates she could pick. Ngayon pa talaga niya naisipan na makipagkita sa jowa niya eh. Alam naman niyang may pupuntahan kami today. Tapos si Ira, may pupuntahan din na date with her boyfriend. I am so annoyed talaga. Are you annoyed dahil hindi kayo natuloy sa gala o dahil wala kang kikitain? Natigilan si Adara noong marinig niyang mga sinabi ng kanyang ama. Napakagat siya sa kanyang labi upang patigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Aminin man niya o sa hindi, ay ramdam niyang lungkot nitong nakaraang buwan simula nung magkaroon na ng nobyo ang kanyang mga kaibigan. I am so annoyed because hindi kami natuloy sa gala. Bulong ni Adara habang pinupunasan ng kanyang mga mata. I am so mad at them. You're not really a good liar. Bulong ng kanyang ama sa kabilang linya. I'll just finish the last document then. I'll pick you up. Thank you pa. Love you. Sagot ni Adara at saka ibinaba ang kanyang cellphone. Dahil nakaramdam siya ng gutom, ay napagdesisyonan na lang niya munang dumiretso sa isang malapit na convenience store. Naglakad siya patungo rito habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng isang basket at saka nagsimulang maglagay ng napakaraming tsokolate rito. Nung magtungo siya sa may dako ng machicherya, ay agad niyang inilalagay sa basket kahit anong mahawakan niya. Wala siyang pakialam sa presyo nito dahil alam naman niyang kayang-kaya niyang bayaran lahat ng iyon. Nung dumiretso sa dako ng mga beverages, ay agad na napabuntong hininga ang dalaga dahil wala pang stock ng paborito niyang orange juice. Bakit naman ngayon pa nawala ng stock? Bulong ng dalaga. Oh, agad na napakunot-no ang dalaga nung may magsalita. Nung siya'y lumingon, ay nakita niyang isang lalaking naka-uniforme na may hawak na bote ng isang orange juice. Ito bang hinahanap mo? Oo. Bulong ng dalaga sa kadahan-dahang napatango. Last na iyan. Sa iyo na lang. Wika ng binata at saka kumuha ng isang soft drinks. Habang pinagmamasdan ni Adara ang lalaki na kumuha ng isang bote ng soft drinks, ay pansin niyang taglay na kagwapuhan nito. Para bang ito yung tipo ng lalaki na nakikita mo sa drama na kung saan isa siyang tagapagligtas ng bida. May nunal ito sa ilalim ng kanyang labi at may makapalitong mga kilay at may singkit na mga mata at may pagkamoreno ito. Sa pagkakataong iyon, ay hindi napigilan ni Adara ang kanyang sarili na pagmasdan ng binata habang naglalakad ito palayo. Nais niya itong tawagin at sigawan, ngunit wala siyang ideya kung ano bang pangalan nito. Simula noong araw na iyon, ay halos araw-araw na bumibisita ang dalaga sa convenience store na iyon. Nagbabaka sakali na baka muling mag-cruise ang landas nila ng binata. Ngunit lumipas ang ilang mga araw, linggo at buwan, ay hindi niya na iyon nakita. Girl, bakit ba panay punta mo sa may convenience store? Pansin namin na habit mo ng pagdiretso roon tuwing uwian. Wika ni Ira, isa sa mga kaibigan ni Adara. Wala lang,
Masarap kasi yung mga junk food doon. Maikling sagot ni Adara, dahilan para agad na matawa ang kanyang mga kaibigan. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Itinitinda din naman sa kantin natin yung mga chichirya sa convenience store na iyon. Mas mura pa nga eh. Sagot naman ni Fiona. May kinikita ka ba roon? Tinitigan lamang ni Adara ang kaibigan at saka itinas ang kanyang kilay. Wala. Teka nga, bakit ba big deal sa inyo ang pagpunta ko sa convenience store? Hindi ko nga kayo pinapakailaman kapag nagpupunta kayo kung saan-saan kasama mga boyfriend nyo. Wika ni Adara, sabay upo sa ilalim ng isang malaking puno. Gusto mo ba i-set up ka namin? Tanong ni Ira. Maraming single friends yung jowa ko. Ipakilala ka kaya namin sa kanila. Sa pagkakataon na iyon, ay napabuntong hininga si Adara at saka isinandal ang kanyang ulo sa kahoy. Sa kanyang isip, marahil, hindi na sila magkikita pa ng binatang nakita niya sa may convenience store. 5 buwan nang nakakalipas. Okay, bulong ni Adara. Ira? What the fuck? Ito ang bungad ni Adara nung makapasok siya sa pagkalaki-laking bahay ng kaibigan. Bakit sobrang dami namang tao rito? Inikot ni Adara ang kanyang paningin at halos mahilo siya sa init at dahil sa paiba-ibang ilaw. Malamang party nga, di ba? Magtaka ka kung party tapos walang tao. Maya-maya kapag dumating na yung boyfriend ko, kasama yung mga friends niya, ipapakilala kita sa kanila. Sagot ni Ira at saka binigyan ng kulay pulang plastic cup ang dalaga. Inamoy ni Adara ang likidong nasa loob nito at agad na nalaki ang kanyang mga mata nung mapansin na kakaibang amoy nito. Ira, alak ba ito? Tanong ni Adara. Di ba Tito told us na consume alcohol since mga minors pa tayo? Chill. Wala naman si Papa at Mama. Besides, wala namang makakaalam eh. May pagsasabihan ka ba? Gusto mo ba akong mag-grounded? Bulong ni Ira sa kaibigan. Teka, nasa na ba si Fiona? Tanong ni Ira sa kaibigan habang inililibot ang kanyang mga mata. Nasa taas ata. Sagot ni Ira sabay hawak sa braso ng dalaga. Bakit ba late ka na nang dumating? Tanong pa nito habang naglalakad sila pataas ng hagdanan. Tinapos ko lang yung mga presentation ko for our report sa Monday. Wika ni Adara. Natutulog na ba si Fiona? Saan mo muna siya pinatuloy? Alam ko nandun siya sa may guest room. Sagot ni Ira nung makarating sila sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. Tara, puntahan natin. Nauna sa paglalakad si Adara. At nung makarating na siya sa harap ng pinto ng guest room, agad niya itong binuksan. Oh my God! Sigaw ni Adara. Asaka na pahawak sa kanyang dibdib. Tumambad sa kanilang harapan ng magkasintahan na naghalikan. Nakahiga lamang si Fiona habang nasa ibabaw naman niyang kanyang nobyo. What the fuck? Hoy! Lumayo ka sa best friend ko! Sigaw ni Adara sabay lapit sa kinaroroonan ng dalawa. Kung ano-anong milagro yung ginagawa niyo rito sa guest room. Baka makabuo pa kayo ng bata. Alam niyo namang mga teenager pa lang tayo. Chill, may protection naman akong dala no? Sagot ng nobyo ni Fiona sabay tapik sa kanyang bulsa. Bakit hindi man lang kayo kumatok? At the first place, bakit pa kasi hindi kayo naglalak ng pinto? Sabat ni Ira. At saka, bawal pang gumawa ng milagro si Fiona dahil paniguradong malilintikan tayo sa mga magulang niya kapag may nabuo. Para saan pang party na ito kung bawal din namang mag-enjoy? Kaibigan ba talaga kayo ni Fiona? Bakit hinahadlangan niyo yung kasiyahan namin? Pagdadahilan pa ng nobyo ni Fiona. Nung mapatingin muli si Adara sa kanyang kaibigan, ay pansin niyang lasing na ito at mukhang wala na sa sarili. Kita mo namang lasing na lasing yung girlfriend mo, tapos naisipan mong gumawa ng ganito? Alam mo namang wala sa tamang pag-iisip si Fiona. Sigaw ni Adara. What kind of boyfriend are you? Palibhasa kasi wala kang boyfriend, kaya na-insecure ka kay Fiona at Ira. Hindi ka masaya kaya ayaw mo ring maging masaya, yung mga. Hindi natapos sa pagsasalita ang binata nung bigla siyang sampalin ni Ira. Get out of my fucking house now! Sigaw nito. Hindi nakagalaw si Adara nung sabihin iyon ng binata sa kanyang harapan. Nanliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Don't you ever disrespect my best friend! Sigaw pa ni Ira. Nagbigay lamang ng nakakaasar ng ngiti ang binata at saka tumayo upang maglakad palayo.
Nung mapatingin si Ira sa kaibigan, ay kitang-kita niya kung paano nagbago ang hitsura nito. Okay ka lang ba? Tanong ni Ira sa kaibigan. Nagpakita lamang ng peking ngiti ang dalaga at saka tumingin sa kaibigan na nakahiga sa isang kama. Pansin ni Ira ang pagtutubig ng mga mata ng kaibigan. Dahilan para mapagtanto niya na hindi nito kayang magsinungaling. Hatid na natin si Fiona pa uwi. Seryosong wika ni Adara. Ano ka ba? Adi malalaman nila tito na uminom siya. Di ba bawal pa tayo uminom? Bulong ni Ira. Let's just say na magsislip over tayo para manatili muna rito si Fiona. Okay. Sige sabi mo eh. Takangising tugon ni Adara sabay upo sa malambot na kama. Manood na lang tayo ng movie. Nawala na ako sa mood pumarty. Dahil ba sa sinabi ng siraulong lalaking iyon? Don't worry. Hindi ko hayaang makatapak yung paanon dito sa pamamahay ko ulit. Wika ni Ira. What do you want to drink? Coffee. Iced coffee. Sagot ni Adara sabay higa sa kama. Nagka-crave ako sa fries. Order tayo online? Oh, come on, Sisi. Kinanda ko ang party nito para sa iyo tapos hindi mo malang i-enjoy yung sarili mo? Tanong ni Ira. You know what? Sobra akong napaisip nung magsalita yung boyfriend ni Fiona kanina. At that moment, I realized na parang it would be better to stay single than to settle with someone na nasa loob ang kulo. I never thought that I would hear those words from him. Given na ilang buwan na sila ni Fiona. Paliwanag ni Adara. I knew you were seriously hurt. I can see in your eyes a while ago. After all, sino bang hindi maiinis sa mga sinabi ng lalaking iyon? Sagot ni Ira sabay upo sa maliit na sofa. Alam mo, marami namang nagkakagusto sa iyo eh. Actually, hindi nga kita kailangan i-set up sa mga kaibigan ng jowa ko eh. Wala ka bang nagugustuhan sa kahit na isa man lang sa kanila? They all seem to be nice naman. I don't know. It's just that. Napatigil sa pagsasalita si Adara at saka napabuntong hininga. There's a guy that I can't even forget. Joe. We only met once. Really? Agad na napabangon si Ira at saka lumapit sa kaibigan. Where? Kinuha ba niya number mo? Well, it seems na ako lang naman ang interesado sa kanya. He never asked for my number. Ibinigay niya lang sa akin yung natitirang bote ng paborito kong inumin. Buntong hininga ng dalaga. He is really cute, but that was the first and the last time na nakita ko siya. I have no idea nga kung anong name niya. Well, I hope we get to see him somewhere when the time's right. Sagot ng kanyang kaibigan. Nagka-crave ako sa noodles. Ubus na nga actually yung stock namin. Baba tayo? Walang magbabantay kay Fiona. Wika ni Adara. Ako na lang bibili. Sasamahan na lang kita dahil gabi na. Nakangising wika ni Ira. Ilalak ko na lang yung pinto ng guest room, total. Nasa akin naman yung susi. How about the party? Ikaw nag-conduct ng party, hindi ba? Baka may mawalang gamit dito sa bahay niyo since walang nagbabantay. Pagpapaalala ni Adara. Don't worry. Nandito naman si kuya at ate. Nagpasuyo ako sa kanila since inimbita rin naman nila yung mga friends nila. Nakangising tugon ni Ira. Habang naglalakad patungo sa convenience store, ay biglang naisipan ni Ira ang magtanong sa kaibigan. Adara, mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Mabilis na sagot ni Adara. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ira sa pagkakataong iyon. Wait, what? Mahal mo instead of mahal ka? Why? Tanong ni Ira. I mean, of course, I respect your decision, but I didn't expect that you would answer that. Well, I want to love rather than to be loved. Maikling paliwanag ng dalaga. I want to make someone feel they are worth it. That's really sweet. Bulong ni Ira. You deserve to be loved too, Sisi. Nagpakita lamang ng isang matamis na ngiti si Adara at saka binuksan ng pinto ng convenience store. I think we need to buy a lot of noodles since I heard okay daw yun sa hangover. Pakainin natin si Fiona pagising niya. Wika ni Adara at saka nagtungo na sa noodle section habang inililibot ni Ira ang kanyang mga mata.
ay nakakita siya ng ice cream na matagal niya nang hinahanap. Girl, wait lang ha. I'll just check the ice cream section dahil parang naaninag ko yung favorite kong ice cream. Paalala ni Ira at saka naglakad palayo. Naiwan si Adara na chine-check ang mga noodles. Tinitingnan niya kung ano bang flavor ang dapat niyang kunin. Ano kaya rito yung okay sa hangover? Bulong ni Adara habang tinitingnan ang hilera ng mga noodles. Maya-maya ay napansin niyang may isang lalaki pala sa kanyang likuran. Nung siya'y mapalingon, agad na nagtama ang kanilang mga paningin. Kumuha ng 3 noodles ang lalaki at saka ibinigay sa dalaga. Sabi ng kuya ko, okay raw yung batchoy. Iyong madalas kong bilhin sa kanya. Wika ng binata at saka nagsimulang maglakad palayo. Ramdam ni Adara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya agad makagalaw dahil hindi niya inaasang makikita niya muli ang lalaking matagal nang umiikot sa kanyang isipan. Sandali! Pagtawag ni Adara. Mabilis na lumingon ang lalaki at saka itinaas ang kanyang 2 kilay. Nagkita na tayo dati, di ba? Tanong ng dalaga. Tinulungan mo rin ako noon. Tumango naman ang binata at saka nagpakita ng isang ngiti. Ramdam ni Adara ang mabilis na pag-akyat ng elektrisidad sa kanyang katawan. Ano bang kukunin mo? Sagot ko na. Nakangising wika na Adara sa binata. Okay lang ba? Tanong ng binata. Kahit ano? Oo, kahit ano. Mabilis na sagot ng dalaga. Kumuha ang binata ng isang cellphone mula sa kanyang bulsa at saka ibinigay ito sa harap na dalaga. Gusto kong makuha yung number mo. Biglang nag-init ang magkabilang pisngi ni Adara nung marinig niyang mga salitang ito mula sa harap na binata. Nais niyang magsisigaw sa kilig at tuwa. Ngunit pilit niyang kinakalmang sarili dahil nakakahiya naman sa harap niyang binata. Kinuha niyang cellphone ng lalaki at saka nagsimulang magpipindot dito. Heto, sagot ng dalaga at saka ibinalik ang cellphone ng lalaking kaharap. Thank you. Bulong ng binata at saka kumuha muli ng 3 noodles. Ingat kayo pag uwi ng kaibigan mo. Salamat. Bulong ni Adara. Ngunit ilang araw, linggo at buwan na ang lumipas ay wala pa rin natatanggap na text ang dalaga mula sa binata. Labis siyang nag-alala dahil marahil mali ang nilagay niyang cellphone number. Bukod pa rito, ay pinagsisihan niya ring hindi niya kinuha ang number ng lalaki. Dahil dito, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang hintayin lamang ang text ng binata. Lumipas ang ilang taon at tuluyan niya nang nakalimutan ng binata na kilala niya sa convenience store. Naging tambayan niya na ang bar tuwing weekends upang makipagkilala sa iba't ibang mga lalaki. Ngunit aminin man niya o hindi, ay pansin niyang wala siyang magustuhan sa kahit sino rito. Mabilis na nagising si Adara sa lakas ng ugong ng kayang alarm clock. Agad niya itong kinuha, pinatay at saka bumalik sa pagkakahiga. Noong mapatingin siya sa bintana, ay pansin niyang maliwanag na pala sa labas. Dahilan para agad siyang bumangon at magtatakbo palabas ng kanyang kwarto. Mabilis siyang naligo at nag-ayos ng sarili dahil paniguradong malilate na siya sa school. Mama, nasa si Kuya Driver? Tanong ni Adara sabay kuha ng kanyang bag. Malilate na ako. Oh my gosh. Hinatid niya ang ate mo. Dapat sumabay ka na pala kanina. Sagot ng kanyang ina na kasalukuyang nagbabasa ng magazine. Shucks. Malilate na ako, Mama. Nandiyan ba yung isang sasakyan ni Papa? Papasok na ako. Hindi pinatapos ni Via ang kanyang anak sa pagsasalita. Hay nako, hindi. Ayoko mag-drive ka ng kotse. Bawal. Sagot ng kanyang ina. At saka ipinagpatuloy ang pagbabasa ng magazine. Kumain ka na ba? Ma, malilate na ako. Wait, yung isang driver natin, si Kuya Obet, nasaan? Tanong ni Adara. Hinatid yung papa mo sa office. Hintayin mo na lang siya dahil I am pretty sure na pauwi na iyon. Sagot ni Via sabay higop ng kape sa isang tasa. Ikaw rin naman kasi, bakit late ka na nagising? I am sorry, Ma. Napasobra kasi yung inom ko last night kaya napasarap ako sa pagtulog. Sagot ni Adara at saka napahawak sa ulo. Do you want some noodles? Dapat kasi hindi ka umiinom kapag kinabukasan may pasok ka. Pangangaral ng kanyang ina. Hay nako, ikaw talaga, Adara. Si ate kasi, palibhasa sanay na siyang uminom ng marami. Wika ni Adara at saka umupo sa sofa
Painom na lang ako ng coffee mo, ma. Kasi kung magtitimpla pa ako, sayang naman yung kape, baka dumating na si Kuya Obet. O sige, share na lang itong kape ko. Sagot ng kanyang ina, sabay tulak ng tasa patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak. Thank you, ma. Sagot ni Adara at saka uminom na sa tasa ng kanyang ina. Ang sabi ko large fries. Bakit small ito? Tanong ni Adara sa harap na cashier. Sorry po, ma'am. Papalitan ko na lang po. Bulong ng cashier. Oh my God, you know what? Hindi lang ito yung unang beses na nakatanggap ako ng maling order mula sa store na ito. Nakakainis na, ah. Wika na Adara at saka inikot ang kanyang mga mata. Last time, mali pa yung burger na na-receive ko. Grabe. Is this how you treat your customer? Adara, don't make a scene here. Bulong ni Diana at saka tumingin sa cashier. It's alright. Bibigay ko na lang yung large fries ko sa kapatid ko. Maging maingat na lang kayo next time. What? Sigaw ni Adara. Ate, let him change my order. Tayong customer here. Adara, maraming naghihintay sa likuran mo. I am willing to give you my large fries na. Wika ni Diana at saka ngumuso sa napakahabang pila sa likod. No ate, I don't want your large fries. I want my large fries. Sagot ni Adara. Pasensya na po kayo, ma'am. Ito na po yung large fries nyo. Nahiyang bulong ng cashier. Sorry po talaga. Nung may lapang na sa tray ni Adara ang kanyang large fries, agad niya itong binuhat at dinala patungo sa kanilang table. Adara, hindi maganda yung ginawa mo, ha? Bulong ni Diana sa kanyang kapatid nung makarating na sila sa isang table. Don't be rude next time. I just want what I ordered, ate. I mean, after all, sino bang hindi may inis doon? Sagot ni Adara. Adara, let me remind you na hindi lang ito ang unang beses na gumawa ka ng eksena sa mga pinupuntahan natin. Remember nung sinigawan mo yung bartender? Dahil ayaw mo ng lasa nung binigay niyang drinks sa'yo? And then last time, nung aksidenteng natapunan yung ice cream ng bata yung shoes mo? You literally screamed at the kid. Tapos pinabilhan mo pa ng bagong sapatos yung mama niya. Paliwanag ni Diana. Why are you being rude these past few months? Hindi ka naman ganyan dati, ah. Ate, people change. Bulong ni Adara sabay inom na kayang iced coffee. So what's the reason? Tanong ni Diana sabay kagat sa kanyang burger. I'm pretty sure may dahilan ang lahat ng iyan. Hindi ba? Kakagat na sana sa kanyang burger si Adara. Ngunit napatigil siya nung sabihin ito ng kanyang kapatid. Well, I guess so. Sagot ni Adara at saka inilagay ang kanyang wallet sa lamesa. The thing is, I saw Papa kissing someone on the parking lot. What? Gulat na bulong ni Diana. Adara, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Of course. Sagot ni Adara at saka uminom ng soft drinks. Do you think I'm dumb? Kailan pa? Tanong ni Diana. Papa promised me that he would give everything I want as long as mananahimik ako. Bulong ni Adara at saka kumuha ng isang fries. And I think that's fair. What the fuck, Adara? Pinagtatakpan mo si Papa dahil pinangakuan ka niya na ibibigay niya lahat ng gusto mo? Tanong ni Diana. Anong klaseng anak ka, ha? Kaya ba ng lakas ng loob mong pahiyain yung mga tao sa paligid mo? Dahil alam mong tutulungan ka ni Papa sa mga gulong pinapasok mo? Ate, hindi mo ba alam na wala naman talagang gusto sa isa't isa sila Mama at Papa? Tanong ni Adara. Besides, nakita ko rin may ka-love-you-an na lalaki si Mama sa kanyang cellphone. She also told me to be silent at ibibigay niya lahat ng gusto ko. After all, nagpakasal lang naman sila para sa business. What the fuck? Bulong ni Diana. Napatingin siya sa paligid at agad siyang napabuntong hininga nung mapansin na puro bakante ang mga table sa paligid nila. Bakit hindi ko alam lahat ng iyan? Well, masyado ko kasing busy sa school. Bulong ni Adara. Kaya madalas akong maiwan sa bahay, to be honest. I had a hard time accepting it. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Pinupwersa lang naman silang magpakasal for money and business purposes. Wala naman silang kasalanan. So lahat ng sweetness nila tuwing magkakasama tayo ay fake? Tanong ni Diana. Oh my God, I can't believe what I'm hearing. I literally cried for weeks because of it. Naluluhang wika ni Adara.
But after all, kawawa sila pareho. Ang dapat nasisihin natin ay yung mga magulang nila. By the way, bumili si Papa ng new car. I actually told him na gusto ko ng personal driver dahil gusto ko ng alalay kapag gagala ko with my friends. Pag-iiba ni Adara ng usapan. Kaya pansin mo, this past few months, aga na binibili ni Papa lahat ng gusto ko. Alam niya kasi na alam ko. Pero hindi ni excuse para maging rude kasi ibang mga tao, Adara. Huwag mong idamay ibang mga tao sa frustration mo sa pamilya natin. Pangaral ni Diana. Kaya please, ayusin mo yung ugali mo, okay? Kung anong kinaganda mo, iyon naman ang kinasal ng ugali mo sa ibang mga tao. Okay, fine. Sagot ni Adara at saka kumagat muli sa kanyang burger. It is just that, whatever. Nung mapatingin si Diana sa kanyang reluay, agad niyang kinuha ang kanyang bag at saka tumayo. Malilate na ako sa next class ko. I have to go. Sasama ka ba? I-take out mo na lang iyang mga kinakain mo. Wika ni Diana. Patid ka na lang kay kuya pa uwi. Okay, may plastic ka ba? Tanong ni Adara. I don't want to go doon para humingi. I might die of embarrassment. Oh, naglabas ng 3 plastic ang kanyang nakakatandang kapatid at saka tumingin sa labas ng fast food chain. Bilisan mo. Oh, welcome back, Adara. Wala ka bang klase today? Tanong ng kanyang ama, nakasalukuyang nagbabasa ng dyaryo. By the way, pupunta na bukas yung personal driver mo. Pasensya ka na at na-late na. Hiniram ko muna siya dahil umabsent muna si Kuya Obet. So may nahanap na po kayo? Tanong ni Adara. Thank you po, by the way. Patid ka na lang sa kanya bukas papasok sa school. Wika ng kanyang ama. Okay po, Papa. Thank you po. Sagot ni Adara at saka nagtungo sa kanyang kwarto. Kinabukasan, ay akala niya ay magiging isang normal na araw lang ang mayroon siya. Ngunit nagbagong lahat ng iyon nung makakita siya ng isang lalaking nakasandal sa kanilang sasakyan. Excuse me? Sino ka? Masungit na bungad ni Adara nung magtama ang kanilang mga paningin. Ay agad na nanlaki ang mga mata ni Adara. Hello. Ikaw ba si Adara? Ako nga pala yung personal driver mo. Pagpapakilala nito. Agad na napakunot ang noo ni Adara dahil pansin niyang magandang speaking voice ng lalaking kaharap. Labis na napaisip si Adara kung saan nahanap ng kanyang ama ang binatang ito. Oo, ako nga. Maikling sagot ni Adara at saka pumasok na sa loob ng kanilang bagong sasakyan. Pinagmasdan niyang binata sa bintana habang naglalakad ito patungo sa driver's seat. So, saan po tayo, ma'am? Tanong ng lalaki sabay sarado ng pinto. Gusto kong dumaan muna sa bilihan ng takoyaki. Wika ng dalaga habang nakatingin sa bintana. Nagkikrave ako sa takoyaki. May alam ka bang malapit na bilihan dito? Alam ni Adara na walang malapit na bilihan ng takoyaki sa lugar nila. Kaya nais niyang malaman kung maalam ba ang binata sa mga direksyon at mga lugar sa kanila. Wala po akong alam na bilihan ng takoyaki rito. Pero may alam ako sa bayan. Medyo malayo po iyon. Okay lang po ba? Tanong ng binata at saka pinaandar ang sasakyan. Okay lang. Maikling bulong ni Adara at saka ipinagbuhol ang kanyang mga braso. Palihim siyang sumusulyap sa salamin dahil nakikita niya rito ang mga mata ng lalaking kasalukuyang nagdadrive. Matagal ka na bang nagdadrive? Tanong ni Adara. Opo, ma'am. Sagot ng binata. Gusto niyo po bang buksan yung radio? Okay lang naman. Sagot ni Adara. Tinitigan niyang lalaki habang inililipat ang channel ng radio. Okay lang po ba sa inyo itong channel na ito? Tanong ng binata. Mabilis na napakunot noo si Adara noong sabihin ito ng binata. Sa isip niya, ay marahil sinabi ng kanyang ama na ito ang paborito niyang radio channel. Sinabi ba ng papa ko na ito yung paborito kong channel? Tanong ni Adara. Hindi po. Dito lang ako madalas nakikinig sa mga kanta. Hindi ko po alam na paborito niyo po pala ito. Sagot naman ng lalaki. Aminin man ni Adara o hindi, ay para bang familiar ang itsura ng lalaking nagdadrive. Nagkita na ba tayo dati? Tanong ni Adara. Parang nagkita na tayo dati. Hindi ko lang po alam. Nagdadrive po ba kayo? Umatin po ba kayo ng mga karera? Tanong ng binata. Ha? Tanong ng dalaga.
Kung marunong ako mag-drive ng kotse, hindi ka na namin i-hire after all. Mabilis na natawa ang lalaki, dahilan para maramdaman ni Adara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Oo nga po pala, pasensya na ma'am. Natatawang wika nito. Bakit nga ba hindi ko yun naisip? 10 AM yung class ko. Tingin mo kaya ba nating makarating doon ng 9:40? Tanong ng dalaga. Yes po, I think kaya naman. Sagot ng binata. Malapit na po tayo sa bilihan ng takoyaki. Really? Hindi naman pala ganun kalayo yung biyahe. Nag-shortcut po kasi tayo ma'am. Sagot ng binata at saka itinigil ang sasakyan. Ako na lang pong bibili. No, it is alright. Ako na lang bibili. Sagot ni Adara at saka tinanggal ang seatbelt. Itinanggal din ng binata ang kanyang seatbelt. Dahilan para agad na mapakunot-no ang dalaga. Lalabas ka rin? Tanong ng dalaga. Sasamahan ko lang po kayo. Sagot nito. You're my personal driver, not my bodyguard. Masungit na wika ng dalaga at saka binuksan ang pinto ng sasakyan. Huwag kang lalabas. Nagugutom na ako. Bulong ng binata dahilan para matigilan si Adara. Okay lang po ba na magpabili ako sa inyo ng takoyaki? Excuse me? Hindi makapaniwalang dalaga sa kanyang narinig. Dahilan para agad na mapangisi ang binata. Ayaw po akong lumabas, hindi ba? Tanong nito. Agad na inikot ni Adara ang kanyang mga mata. Fine, sumama ka na. Bulong ni Adara at saka lumabas ng sasakyan. Nagtungo na nga sila sa loob ng bilihan ng takoyaki. Habang nakapila, ay laking gulat nila nung biglang may tumapik sa balikat ng binata. Oy Wayne, good morning. Bati ng isa sa mga staff sa lalaki. Good morning. Bati naman ng binata. Agad na napakunot-noo si Adara. Kilala ka nila? Tanong ni Adara sa katabing lalaki. Opo. Kumakain kasi ako rito minsan-minsan. Sagot ng binata at saka ngumisi. I see. Maikling sagot ni Adara at saka tumingin sa kanyang phone. Anong oras na sa phone mo? Hindi ko kasi sure kung tama itong nasa phone ko. Kinuha ng lalaki ang kanyang phone sa bulsa at saka binuksan ito. Itinapat niya ito sa dalaga. Dahilan para mapakunot ang noo ni Adara. Imbis ng oras ang mapansin niya, ay nakita niyang lock screen ito. Mahilig ka sa mga buildings? Tanong ng dalaga. Mabilis na napatingin ng binata sa kanyang lock screen at saka natawa. Hindi naman po. Pero kasi kapag nakikita ko yung litratong ito, may isa akong taong naaalala. Sagot ng binata. Bakit hindi na lang yung litrato ng taong iyon yung ilagay mo? Tanong ni Adara. Magsasalita na sanang lalaki, ngunit natigilan sila nung magsalitang cashier. Ano po yung sa inyo? Ma'am, mabilis na natigilan ng dalaga sa paglalakad noong marinig ang boses ng kanyang driver. Pwede pong makuha yung number ninyo? Mabilis na napangisi si Adara at saka inayos ang kanyang buhok. Oh please, don't tell me gusto mong maging textmate tayo. Natatawang wika ni Adara. I am not interested to enter in a relationship as of the moment. So it is a no. Ilang linggo pa lang tayo magkakilala and besides, hindi ako pumapatol sa... inutusan po kasi ako ng papa ninyo na kunin yung number ninyo. Wika ng binata. Tinext niya po ako ngayon lang. Heto po. Agad na namula ang pisngi ng dalaga matapos marinig ang sinambit ng lalaking kaharap. Ipinakita nitong mensahe galing sa kanyang ama. Dahilan para makaramdam ng hiya si Adara. Baka raw po kasi magbago ang sked ninyo. Importante po kasi na ma-inform niya ako. Dagdag pa ni Wayne. Mabilis na kinuha ni Adara ang phone ng kaharap na lalaki at saka pumindot dito. Oh, bulong ng dalaga. Mauna na ako. Mabilis na naglakad palayo ang dalaga, hiyang-hiya dahil sa mga salitang kanyang binitawan. Sana kainin na ako ng lupa. Bulong pa niya habang naglalakad. So, magkatian na tayo ng mga task today. Panimula ni Adara. Ako na lang ang mauna. Akin na lang yung intro at conclusion. Adara, kapag ginawa mong intro at conclusion, body na lang matitira sa amin. Bulong ni Fiona. Sa'yo na lang yung conclusion at ikaw Mary yung intro. Ako ang nauna sa intro kaya akin na iyon. Wika ni Adara. Fine, isaksak mo sa baga mo. Pabirong tugon ni Mary.
Chill. Natatawang pag-awat ni Fiona. Maya-maya'y napatigil sila nung tumundog ang cellphone ni Adara. Nang i-check niya ito, ay hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti. Bakit nakangiti ang beshi ko? Tanong ni Fiona sabay silip sa phone ng kaibigan. In fairness, ang pogi ng typings niya. Kaya nga Natatawang bulong ni Adara. Maya-maya'y hindi nakala ni Adara na sasabihin niya ang mga salitang iyon. Kahit pati ang kanyang kaibigan ay hindi inasahan ang mga salitang binitawan nito. Bakit parang kinikilig ka yata? Natatawang bulong ni Fiona. Crush mo ba yung driver mo? Baliw, bakit ako magkakagusto sa kanya? Hindi ko siya ka-level, no? Pagsusungit ni Adara. I swear to God, I will never fall from a guy like him. Malinaw kay Adara na hindi niya kailanman magugustuhan ng binata. Ngunit kinain niya lahat ng kanyang sinabi nung isang beses ay naghihintay siya sa may bench ng kanilang eskwelahan. Shit, lobat na ako. Bulong ni Adara sabay lagay ng kanyang phone sa kanyang bulsa. Paano ko matetext si Wayne nito? Bakit naman kasi biglang nag-announce na walang pasok kung kailan nakapasok na ako? Tangina naman, no? Naisipan na lamang ni Adara na umupo muna sa isang mahabang upuan at saka hinintay na tumila ang ulan. Wala siyang dalang payong kahit ni ilang beses siyang pinaalalahanan ng kanyang driver na magdala dahil umuulan. Aniya, pampabigat lamang ito sa kanyang bag. Ibinaon na lamang niya ang kanyang mukha sa kanyang bag at ipinikit ang kanyang mga mata. Palakas ng ulan at labis siyang nagsisisi dahil hindi niya kinuha ang payong kanina sa kanilang sasakyan. Tama nga si Wayne. Dapat talaga dinala ko yung payong. Bulong niya pa. Maya-maya ay naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Dahilan para agad siyang mapatingin sa dako ng taong ito. Nung magtamang kanilang mga paningin, ay agad na napatingin si Adara. Buti dumating ka. Masayang wika ni Adara at saka tumayo. Inutusan ka ni Papa na sunduin ako? Hindi. Naisipan ko lang. Sagot ng lalaking basa ang buhok at saka kinuha ang bag ng kanyang amo. Tara na po. Natigilan sa pagsasalita sa Adara nung biglang hubarin ni Wayne ang suot niyang jacket at saka ipinatong sa kanyang balikat. Pasensya na ma'am kung nalate ako. Dagdag pa nito at saka inalalayan ang dalaga patungo sa sasakyan. Nung tuluyan na itong makapasok, ay agad na nagtungo ang binata sa driver's seat. Nabasa ka ba ng ulan? Tanong ni Adara sa binata. Opo. Sagot ng lalaki at saka pinandar ang sasakyan. Pero okay lang po. Wala lang po ito. Sigurado ka ba? Tanong ng dalaga. Opo. Wika ng binata. May gusto po ba kayong bilhin? Doon tayo sa pinakamalapit na fast food chain. Bigla akong nag-crave ng soup at chicken eh. Noted po ma'am. Sagot ng binata. Ang sabi ko ayoko ng leg part. Galit na wika ni Adara. My God, bakit leg part yung binigay nyo? Ma'am, leg part bang sinabi nyo kanina sabi ng isang cashier. Depensa ng isang pang-cashier. Sinunod lang po namin yung sinasabi nyo. Sa pagkakataong iyon, ay tila ba hindi nakala ni Adara na sasagutin siya ng cashier. Inikot niya ang kanyang mga mata at saka ipinagbuhol ang kanyang mga braso. Really? Iyan ang isasagot mo sa akin? May record ka ba na leg part ang sinabi ko? Sorry, ako atang nagsabi sa isa ninyong cashier na leg part yung order namin. Pagsabat ni Wayne. Pa-order na lang ng isa pang chicken. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry. Hindi mo kasalanan na syusyunga-syunga yung mga empleyado rito. Galit na tugon ni Adara sa katabing binata. Adara, bulong nito sa pagkakataong iyon, ay nabigla rin ang dalaga nang tawagin siya ng binata sa kanyang pangalan. Pansin niyang may halong galit ang tono ng pananalita nito. I mean, ma'am, huwag naman po kayong ganyan sa mga empleyado. Maging mabait po tayo sa kanila. Maayos naman ang pakikipag-usap nila sa atin, kaya respetuhan din natin sila. Hindi alam ni Adara kung anong nararapat niyang maramdaman. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay tumingin siya sa harap na cashier at humingi ng tawad. Sorry, hindi maganda yung mga sinabi ko. Bulong ni Adara. It's just that hindi naging magandang araw ko ngayon. I am very sorry.
Okay lang po ma'am, naiintindihan po namin. Sagot ng cashier, hiling ko lang po sana na huwag niyo na po itong gawin sa ibang mga tao. Nung magbigay ng isang cashier ng wing part, ay agad na kumuha ng 2,000 ang dalaga mula sa kanyang wallet at saka ibinigay ito sa 2 cashier. I am really sorry. Pahabol pa ni Adara at saka hinawakan ng kanilang mga kamay. I am genuinely sorry po. Nung makapasok ng 2 sa sasakyan, ay agad silang nagsuot ng kanilang mga seatbelt. Sorry, bulong ni Adara. Sorry if I made a scene a while ago. I know you are sorry po ma'am. Sagot ng binata at saka ibinigay ang soup sa dalaga. Just don't do it next time. Mabilis na napakunot ang noo ni Adara nang magsalita ang binata. Kanino ka natutong mag-English? Tanong ni Adara. Parang ang ganda ng pronunciation mo. Talaga po? Marami nga pong nagsasabi actually. Nakangising wika ni Wayne. Well, I guess I am just thankful to my parents who work really hard to sustain my needs. But why are you here working for our family? Tanong ni Adara. You seem to be knowledgeable. You can find a much better work. Malaking offer sa akin ng papa niyo po eh. Sagot ni Wayne. At saka sinimula na ang pagpapaandar ng kotse. Sino bang hindi sa 50k a month? 50k? For being my personal driver? That's a hell big. Gulat na wika ni Adara, sabay higop ng soup. Wow, ang sarap ng soup nila. Natikman mo na ba yung soup nila? Actually, hindi pa. Sagot ni Wayne habang nakatingin sa may kalsada. Agad na hinubad ni Adara ang kanyang seatbelt at saka sumandok ng sabaw. Lumapit siya sa kinaupuan ng binata at saka itinapat ang kutsara sa bunganga ng binata. Tikman mo. Dali. Pagyaya ng dalaga. Ibinuka ni Wayne ang kanyang bunganga at saka hinigop ang mainit na sabaw. Masarap nga. Sagot ni Wayne. Nung mapansin ni Adara na may dumi sa ibabaw ng labi nito, ay agad niya itong pinunasan gamit ang kanyang hinlalaki. Kitang-kitang pagkabigla sa itsura ng binata, dahilan para mapatingin siya sa nakangising babae. Tingnan mo. Kailangan pa nating maghintay ng 30 seconds. Wika ni Adara sabay turo sa labas ng sasakyan. Oo nga po. Kaya ako nga po tinigil ang sasakyan. Natatawang sambit ni Wayne. Maraming nang nakikilalang lalaki si Adara sa kanyang buong buhay, ngunit wala pang nakapagparamdam sa kanya ng kilig. At saya na nararamdaman niya tuwing kasamang lalaki. Bihira lamang siyang humingi ng tawad sa mga taong nasasaktan niya. Ngunit wala siyang pag-aalinlangan. Humingi ng tawad kanina nung pagsabihan siya ni Wayne. Wayne, may girlfriend ka na ba? Tanong ni Adara. Po? Gulat na tanong ni Wayne. Ano pong sabi niyo? Papa? Napatigil sa panguya si Richard nung marinig niyang magsalita ang kanyang bunsong anak. I want to marry someone. Agad na nabilaukan ng kanyang kapatid at kitang-kita rin ang pagkagulat sa mukha ng kanyang ina. Tumatanda na talaga ako. Iba na atang pagkakarinig ko. Natatawang sambit ni Richard. Can you repeat it once again? I want to marry someone. Sagot muling ni Adara. I think I like someone. Honey, there's a huge difference between liking and loving someone, okay? Wika ng kanyang ina. You don't marry someone just because you like him. You marry someone because you love. Then why did you guys marry? Sabat ni Adara. Mabilis na nagkatinginan ang mag-asawa, dahilan para mabigla sila kung bakit sinambit ito ng kanilang anak. Why do you think so? Natatawang wika ni Richard at saka uminom ng wine. Of course, because of love. Love for money? Dagdag muli ni Adara, sabay ngiti. Mabilis na inilapag ni Via ang hawak niyang kutsara at tinidor. Wait a minute. Why are you asking things like that, Adara? Tanong ni Via at saka napatingin sa kanyang asawa sa di kalayuan. Anyways, are you seeing someone? Who's the lucky guy? Wayne. Mabilis na wika ni Adara at saka uminom ng tubig. Gano'n na kayo katagal? What is his major? Tanong ni Richard habang naghiwa ng manok. Dad, why are you acting na parang napakakasual ng sinabi ni Adara? Sabat ni Diana.
She's talking about marriage here. Di wala pa nga siyang dinadalang lalaki dito sa bahay natin. Wait, so sino ba itong lalaking tinutukoy mo by the way? Pagtatanong muli ni Richard. Wayne ho. Wayne, my driver. Maikling tugon ni Adara. What? Sabay-sabay na tugon ng tatlo. Sir, it is not written in our contract. Sigaw ni Wayne. Ang usapan natin magiging isang driver lang ako ng anak ninyo. I'm ready to double. No, triple your salary. Seryosong sambit ni Richard. So, are you okay with that? Sir, marriage is not a game. Besides, we're not in a relationship after all. Depensa ni Wayne. I don't want to offend you, but that is too much. So, it is a no. Tanong ni Richard na tilabay, nagpapaawa sa harap na binata. Yes, it is a no. Pagdidiin ni Wayne. Sino bang may gustong ipakasal kami? Si Adara. Buntong hininga ni Richard at saka napakamot sa ulo. Po? Si Adara? Gulat na wika ni Wayne. Sa wakas, tapos ng presentation. Sigaw ni Adara, sabay unat ng kanyang mga kamay. Isasend ko na lang sa inyong mamaya sa GC yung mga ire-report ninyo sa Friday. Thank you, Adara. Sambit ni Ira, at saka isinarado ang kanyang laptop. Oh, driver mo yun, di ba, Adara? Nung mapatingin si Adara sa dako ng itinuturo ni Ira, ay agad na nanliit ang kanyang mga mata. Bakit siya nandito? Tanong ni Adara sa sarili. Excuse me, okay lang ba kung kausapin ko lang saglit si Adara? Tanong ni Wayne, noong siya ay makarating sa kinaroroonan nila Adara. Sige lang, kahit huwag mo na siyang ibalik, hihi. Bulong ni Fiona. Hinawakan ni Wayne ang kamay ng dalaga at saka hinila ito palayo sa grupo ng mga magkakaibigan. Excuse me? Bakit kailangan nakahawak ka sa kamay ko? Where are we going? Masungit na tanong ni Adara. Why do we need to go far away from my friends? If there is someone who should be mad right now, it should be me, Adara. What the hell are you thinking? Marriage is difficult. Bakit gusto mong ikasal sa akin? Tanong ni Wayne. I don't like your tone. Seryosong sambit ni Adara. Hindi ako na-inform na first name basis na pala tayo. Adara, bakit gusto mong magpakasal sa akin? We're not even in a relationship. Sagot ni Wayne. Besides, I like you. Bulong ni Adara. But do you think it is enough for us to marry? Tanong ni Wayne. Because I don't think so. She did money, right? Tanong ni Adara. She will marry me. I'll pay you. I'm sorry? What? Tanong ni Wayne. Are you hearing yourself, Adara? This is not about the money. Then what else? Tanong ni Adara at saka sumandal sa upuan. What else do you need? Adara, I don't like you. Sigaw ni Wayne, dahilan para mapatingin ang mga tao sa kanilang paligid. I'm not asking you to like me. Naluluhang bulong ni Adara. I'm telling you to marry me. Gusto mong magpakasal sa taong hindi ka naman mahal? Tanong ni Wayne. Come on, Adara. You can do better. Bakit ba ayaw mo akong pakasalan? Tanong ni Adara. Tell me your price. Adara, this is not just about money. How many times do I have to tell you that? Buntong hininga ni Wayne. First, I don't like you. Second, I am looking for someone. At siyang gusto kong makasama habang buhay. Sa pagkakataong iyon, ay ramdam ni Adara ang biglang pagbigat ng kanyang nararamdaman. What are the odds na makikita mo ulit siya? Seryosong tanong ni Adara. Siguro, mas maliit pa sa butas ng karayong. Bulong ni Wayne. Pero kakapit pa rin ako roon dahil ganun ko siya kagusto. How about? Buntong hininga ni Adara. How about we marry for like 2 to 3 years? Bibigyan kita ng ilang milyon. Adara, bakit ba pinipilit mong sarili mo sa akin? Tanong ni Wayne.
Because you are nice, calm, and... Paliwanag ni Adara. Stop wasting your time on me. Hindi pinatapos ni Wayne sa pagsasalita ang dalaga. Please, let's know each other's boundaries. Napatingin sa lupa si Adara at saka pinunasan ang kanyang mukha. I thought I could always get what I want. Buntong hininga ni Adara. Hindi pala. Text me if magpapasundo ka na. Sambit ni Wayne at saka nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Adara na umiiyak. Dahilan para agad siyang puntahan ng kanyang mga kaibigan. So, kailan daw ang kasal? Tanong ni Richard habang pumipirma ng mga dokumento. Excuse me? What? Paglilinaw ni Wayne, nakasalukuyang umiinom ng tubig. Wala naman akong sinabing payag ako. Oh, I see. Sagot ni Richard at saka muling tumingin sa napakaraming dokumento sa kanyang lamesa. Oh, come on, sir. She can do so much better. Buntong hininga ni Wayne. Napakaraming may gusto sa kanya sa office mo, hindi ba? Bakit hindi mo lang siya i-set up sa kanila? Bakit nga ba hindi ko yun naisip? Sarcastic kong wika ni Richard. It is because ikaw lang naman ang pinagkakatiwalaan ko. I can introduce someone better than me. Sagot ni Wayne. Someone who would be a million times better than me. Hello, Adara. Pagbati ng isang matipunong lalaki. Sa kakalabas lang na dalaga, mukha itong nagtataka dahil wala itong ideya kung sinong lalaking kaharap. Hello? Who are you? Tanong ni Adara sa lalaki. Isa ako sa mga assistant ng papa mo. Actually, pareho tayo ng school na pinapasukan kasi madalas kasi kitang makita sa my first floor. Nakangising sambit nito. Gusto ko lang sana itanong kung free ka tonight. Tinitigan ni Wayne sa di kalayuan ng dalawa. Sure, sagot ni Adara. Ano palang course mo? Masscom. Nakangising sagot ng binata. I heard business yung course mo. Oo. You know what? I think our school is really good at teaching business. I am really learning a lot. Nakangising wika ni Adara. Well, I think you are just a natural genius. Nakangising sambit ng binata. I am Thomas, by the way. Thomas, thank you for dropping by. But I really need to go to school now. Nakangusong sambit ni Adara. Have you seen my driver here? Sabay ka kaya sa akin? That would be cool. Nakangising sambit ni Thomas, maya-maya ay naisipan ni Wayne na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Aalis na po ba tayo? Tanong ni Wayne sa dalawa. Yes. Sagot ni Adara. Sasabay sa atin si Thomas. Good morning, pre. Bati ni Thomas sa lalaki. Good morning din. Sagot ni Wayne. Tara na. Sumakay na nga ang tatlo sa isang sasakyan at nagtungo na nga sila sa eskwelahan. Sa loob ng sasakyan ay pansin ni Wayne na naging maganang loob ng dalawa sa isa't isa. Dahilan para makaramdam ng saya si Wayne. Plinano niya talagang iset up ang dalaga sa isang lalaki upang unti-unti nang mawalang nararamdaman ng dalaga para sa kanya. Buti na lang talaga at matalino ako. Buntong hininga ni Wayne habang pinagmamasdan ng dalawa na maglakad papaloob sa eskwelahan. Kung hindi ako matalino, ano na lang kaya ang magiging sitwasyon ko? Lumipas ang ilang linggo at napadalas na ang pagsabay ni Thomas at Adara. Tuwing weekends ay madalas silang gumala kasama si Wayne. Kung tutuusin ay dapat maging maligaya na si Wayne dahil napukaw ni Thomas ang pansin ni Adara. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Nakaramdam ng selos si Wayne habang tinitingnan ng dalawang masayang nag-uusap. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Buntong hininga ni Wayne. Hindi ba dapat maging masaya na ako? I know, right? Mr. Perez is such a great teacher. Masayang wika ni Adara. Sa totoo lang, hindi siya boring magturo. I would definitely to love his student every sim. Nagkakabi ka ba, Adara? My mom will be going back from Australia. Gusto kanyang regaluhan ng isang box ng kape. Pag-iba ng topic ni Thomas, nanlaki ang mga mata ni Adara at saka napahawak sa kanyang labi. Wow! Thank you in advance, Thomas. Yes,
Nagka-coffee ako. Sagot ni Adara. Wayne, daan tayo sa isang fast food chain. Nagkikrave ako sa soup. Yung madalas nating puntahan? Tanong ni Wayne, sabay sarado ng pinto ng sasakyan. Yes. Nagugutom ka ba, Thomas? Anong orderin mo? Tanong ni Adara sa katabing binata. Kung ano na lang din ang o-orderin mo. Sagot ni Thomas at saka inayos ang buhok ni Adara. Napansin ito ni Wayne sa salamin, dahilan para agad siyang mabilaukan at ubuhin. Oh, okay ka lang po ba, Kuya Wayne? Tanong ni Thomas sabay bigay ng isang bottled water sa kanilang driver. Ano po bang kinakain niyo? At bigla kayong inubo. Salamat, Thomas. Sagot ni Wayne sabay kuha ng inalok nitong bottled water. Noong makarating sila sa fast food chain, ay agad na lumabas silang tatlo upang umorder ng makakain. Anong gusto mong part, Adara? Tanong ni Thomas sa katabing dalaga. Kahit ano, huwag lang leg part. Sabat ni Wayne. Ayaw na ayaw niya nun. Napatangon si Thomas at saka naglabas ng isang maliit na notebook. How about drinks? Anong gusto mong drinks? Tanong muli ni Thomas. Kahit ano, huwag lang iced tea. Dahil ayaw niya ng lasa nun. Sabat muli ni Wayne. How about fries? Anong size? Tanong ni Thomas sa katabi. Large. Sagot muli ni Wayne. Kapag umu-order kami, gusto niya lagi ng large. Wow, Kuya Wayne. Kabisado niyo na pala talaga si Adara. Ang galing naman. Nakangising wika ni Thomas. In the future, gusto ko ring makabisado yung mga gusto at ayaw ni Adara. Nagpakita lamang ng masiglang ngiti ang dalaga at saka napatingin kay Wayne. Didn't know na kabisado mo na pala yung mga trip ko. Sagot ni Adara. So, sa kanya pala ako dapat humingi ng advice sa pagraregalo ko sa'yo. Bulong ni Thomas habang tumatango. Kunin ko number mo mamaya, Kuya Wayne, ha? Sige lang. Masayang sambit ni Wayne at saka binuksan ang pinto ng fast food chain. Anong bibilin mo, Kuya Wayne? Tanong ni Thomas habang nakatingin sa menu. Gusto ko ng soup and burger. Yung drinks, okay na siguro ako sa iced tea. Sambit ni Wayne. Trip niyo rin pala yung soup? Madalas ko rin iyang orderin eh. Wika ni Thomas. Actually, kung hindi dahil kay Adara, hindi ko matitikman iyang soup na iyan. Kaya simula nun, naging favorite ko na iyan. Mukhang close na close po talaga kayo ni Adara, ah. Nakangising sambit ni Thomas at saka umakbay sa dalaga. Oo nga po pala. May nobya na po ba kayo? May hinahanap lang. Maikling sagot ni Wayne at saka napatingin sa braso ni Thomas na nakapatong sa balikat ni Adara. Pero mukhang hindi ko na siya mahanap. Bakit po? Tanong ni Thomas. Wala akong ideya kung anong pangalan niya at saan siya nakatira. Hindi ko na rin maalala yung eksaktong itsura niya. After all, kahit anong pilit ko, mukhang hindi ko na talaga siya maalis sa utak ko. That's really sad. Malungkot na wika ni Thomas. Like, really sad. I hope you find someone else na handa kang mahalin ng puro. Right, Adara? Dahan-dahang tumungo si Adara at saka hinawakan ng kamay ni Thomas. Yup, you're a great guy, Wayne. Nakangising bulong ni Adara. Noong makita ni Wayne na hinawakan ni Adara ang kamay ng katabing lalaki, ay tila ba nais na lamang niyang mawala sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung bakit labis siyang nasasaktan. Hindi ba't ito naman talaga ang kanyang ninanais? Ang mawala ng nararamdaman ng dalaga para sa kanya? Gusto mo i-set up kita, kuya? Yung ate ko, single. Itinaas ni Thomas ang kanyang dalawang kilay. Magkahawig sila ni Adara, pero syempre, mas maganda si Adara. Syempre, ako yung nandito. Bulong ni Adara. Mabilis na natawa si Thomas at saka hinalikan ng pisngi nito. Kayo na ba? Tanong ni Wayne. You seem to be really close to each other lately. Yes, kuya. Sagot ni Thomas. And I don't really see myself without her anymore. Pansin ni Wayne ang lalim ng titig nito sa katabing dalaga. At sa pagkakataong iyon, ay napagtanto nga niyang sinayang niya si Adara. Ngayon pa niya napagtanto na may lihim na rin pala siyang pagtingin sa dalaga kung kailan sa piling na siya ng ibang tao. Hahanap na ako ng bakanting table, ha? Sambit ni Wayne at saka mabilis na tumalikod. Pinunasan niyang mga tumutulong luha mula sa kanyang mga mata.
at saka nagtungo sa pinakadulong parte ng fast food chain. Umiiyak ka ba? Mabilis na napalingon si Wayne noong marinig niyang isang boses. Agad niyang pinunasan ng kanyang mga mata at saka muling sumulyap sa dalaga. Sinong umiiyak? Natatawang tanong ni Wayne. Ako? Hindi ah. May problema ka ba, Wayne? Tanong ni Adara. Napalunok si Wayne sa pagkakataong iyon. Kung tutuusin, wala namang karapatang masaktan si Wayne dahil itinaboy niya palayo ang dalaga. Kaya kung nasasaktan man siya ngayon, deserve niyang maranasan iyon. Hindi ko alam eh. Naiiyak na wika ni Wayne habang tumitingin sa mga bakanting upuan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi naman dapat ako nasasaktan ng ganito eh. Hindi ba? Pansinan ni Adara ang panginginig ng boses ng binata. Kasi at the first place, kasalanan ko rin naman. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Adara. Adara, buntong hininga ni Wayne. Adara, napatigil sa pag-uusap ang dalawa nung may marinig silang tinig mula sa di kalayuan. Nandito na yung order natin. Wait lang, Wayne ah. Paalam ni Adara at saka nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang nobyo. Simula noong araw na iyon, hindi na kailanman nagpakita si Wayne sa dalaga. Nawala na lamang ito na parang bula. Ito ang dahilan kung bakit si Thomas na lamang ang naghatid sundo sa kanya kahit saan siya magpunta. Papa, may ideya ka ba kung nasan si Wayne? Tanong ni Adara habang naghiwa ng manok. 1 linggo na siyang hindi pumapasok. Nag-resign na ba siya? Well, nagbakasyon lang siya. Don't worry. Sambit ni Richard. After a week daw babalik na siya. He just really needs to rest. May sakit ba siya? Tanong ni Adara sabay subo ng kanin. Namatay yung mama niya. Buntong hininga ni Richard. What? Gulat na wika ni Adara. We should visit him, Papa. Huwag na, Adara. Sabat naman ang kanilang ina. He needs some rest. Why not? Tanong ni Adara. Kung ayaw niyo, kami na lang ni Thomas. Adara, ang tanging hiling lang niya ay huwag daw natin siyang kontakin for 2 weeks. Galit na wika ni Richard. Let's respect his decision, anak. Okay? Pero why? What's the reason behind it? Tanong pa ni Adara. I really want to go, Papa. Adara, sigaw ni Diana. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. I'm sorry. Bulong ni Adara. I just want to know kung okay lang ba siya. Tell us, Adara. Do you still like him even though you're already dating Thomas? Tanong ni Richard. Hindi ka ba naawa kay Thomas? Napakabait at transparent yung tao tapos gagamitin mo lang siya na parang isang laruan? Thomas is fully aware na I don't like him. Seryosong wika ni Adara. Alam niyang may gusto pa rin ako kay Wayne. Pero sabi niya, itry lang namin na baka mag-work. Did it work? Tanong ng kanyang ina. Umiling si Adara at saka napabuntong hininga. I still like him. And it really hurts. Buntong hininga ni Adara. Kaya nakipag-break na ako kay Thomas dahil nagmumukha lang kaming tanga. Hello, Ira? Bakit napatawag ka ng ganitong oras? Tanong ni Adara habang nagtatype sa kanyang laptop. May nangyari ba? Sisi, I think nandito si Wayne. Nakita ko siya. Umiinom sa isang tabi. Sagot ni Ira. Imposible. Sabi niya kila Papa, nagbakasyon siya. Baka naman malikmata ka lang. Tugon ni Adara at saka isinara ang kanyang laptop. I swear, ipinakita ko pa nga kay Fiona yung hitsura ng lalaki at nakonclude namin na siya nga iyon. Dagdag pa ni Ira. Mabilis na napatayo si Adara at saka nagtatakbo palabas ng kanilang bahay. Nasaan kayo ngayon? Tanong ni Adara habang tumatakbo. Sa may bar malapit sa may cake shop. Yung katabi niya ay bilihan ng vape. Sabat naman ni Fiona. Bilisan mo baka umalis na siya rito. Ito na, tumatakbo na nga ako oh. Sagot ni Adara sa kabilang linya. Nung makarating siya sa kinaroroonan ng dalawang kaibigan, saktong nadatnan niyang naglalakad palabas ng bar ang binata. Wayne!
Sigaw ni Adara. Nung lumingon ng binata, ay agad na naliit ang kanyang mga mata. Marahil labis itong nagtataka kung bakit nandito ito. Adara? Kunot noong bulong nito. Ikaw ba yan? O nag-hallucinate lang ako? Ako ito. Sagot muli ni Adara. Nagkatinginan silang dalawa. Bagamat malayo ang agwat sa pagitan nila, ay kitang-kita nila sa mga mata ng bawat isa kung paano nila namiss ang isa't isa. Agad na nagtatakbo si Wayne patungo sa kinaroroonan ni Adara at saka hinalikan ang labi nito. Nanlaki ang mga mata ni Adara dahil hindi niya inaakalang gagawin ito ng binata. Hinawakan ni Wayne ang magkabilang mukha nito at saka iniwalay ang kanyang labi. Nung mapagtanto ni Wayne ang kanyang ginawa, ay agad siyang lumayo at humingi ng tawad sa dalaga. I'm sorry. I am really sorry, Adara. Bulong ni Wayne. Hindi ko dapat ginawa iyon. I am sorry. Bulong muli ni Wayne at saka napabuntong hininga. Ramdam ni Adara ang bigat ng bawat hinga ng binata, dahilan para makaramdam din siya ng kaba. Alam mo akala ko kaya ko na wala ka sa piling ko eh. Naiiyak na wika ni Wayne. Pero wala akong ideya bakit. Bakit ang hirap-hirap nung nawala ka? 1 linggo lang naman iyon. Hindi ko alam. Bakit ang sakit-sakit makitang masaya ka sa iba? Kasalanan ko naman na sinayang kita. Bulong pa ni Wayne. Sorry. Alam kong gulong-gulo ka na dahil sa mga ipinapakita kong signs. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, lalayo na ako. Magiging normal na muli ang lahat. Gusto ko lang. Lumunok muna ng laway si Wayne at saka dahan-dahang lumapit sa dalaga. Gusto ko lang sabihin na gusto kita. Ano? Naluluwang sagot ni Adara. Gusto mo ako? Gustong gusto. Bulong pa ni Wayne. Kaya ako nagpakalayo-layo dahil para akong mamamatay kapag nakikita ko kayong masaya ni Thomas at saka namatay rin ang mama ko. Pero wala kang kailangang sabihin o ipaliwanag, Adara. Ang gusto ko lang, pakinggan mo ako. Wala kang kailangang gawin. Hindi pinatapos ni Wayne sa pagsasalita ang dalaga at saka ngumiti. Masaya ako sa sandaling nakilala kita. Aaminin ko na inis ako sa iyo tuwing sinusungitan mo yung ibang mga tao. Pero habang nagtatagal, nakikita ko na unti-unti kang nagiging mabuti sa mga tao sa paligid mo. Sana ipagpatuloy mo lang iyon. Wayne, gusto pa rin kita. Sagot ni Adara. Ano? Hindi ko naman hinihingi na mahalin mo ako pabalik. Masaya ka na kay Thomas, hindi ba? Hindi mo naman kailangang i-reciprocate ang nararamdaman ko para sa iyo. Sambit ni Wayne, at saka hinawakan ang magkabilang braso ng dalaga. Wala na kami ni Thomas. Naluluhang bulong ni Adara. In the first place, trinay lang naman namin kung mag-work. Pero hindi. Huminga ng malalim si Adara at kasabay nitong pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kanyang kaliwang mata. Ikaw pa rin talaga. Mabilis na niyakap ni Wayne sa Adara at habang nagtatagal ay pahigpit ito ng pahigpit. And you may now kiss the bride. Mabilis na nagsigawan ng mga tao nung sumunggab ng halik si Wayne kay Adara. Itinuloy nila ang pagpapakasal dahil at the first place ay may pagtingin na sila sa isa't isa. At pangalawa, kinailangan ni Wayne ng perang ibinigay ng papa ni Adara para sa muling pagbangon sa buhay nila dahil namatay ang kanyang ina. 2 or 3? Tanong ni Adara, nakasalukuyang buhat-buhat ni Wayne. Isang basketball team. Bulong ni Wayne at saka hinagis ang kanyang asawa. Sa kama, mabilis na napatili sa Adara at saka natawa. Masyado namang marami iyon. Baliw ka. Sambit ni Adara nung tumabi sa kanyang asawa. Hindi ko kayang alagaan lahat ng iyon. E di mag-hire tayo ng mga yaya. Bulong ni Wayne. At saka hinalikan ang lieg ng katabing babae. Mabilis na napangisi si Adara. At saka humarap sa lalaking katabi. Simulan na natin ngayon. Bulong ni Wayne. At saka ngumiti ng nakakaloko. Noong akma na sanang halikan ni Wayne ang kanyang asawa, ay biglang tumunog ang cellphone ni Adara na nasa ibabaw ng isang cabinet.
Agad na napakunot no ang dalaga at saka napatingin sa kinaroroonan ng kanyang cellphone. "Check ko muna," bulong ni Adara. At saka lumapit patungo sa kinaroroonan ng kanyang cellphone. Nung buksan niya ito, ay laking gulat niya nang mag-send si Thomas sa kanya ng 2 video. "Sinong nag-chat?" tanong ni Wayne. Nung i-play ni Adara ang video, ay laking gulat niya nung makita kung sinong lalaking nakipaghalikan sa ibang babae. "What the fuck, Wayne?" Naiyak na wika ni Adara at saka itinapat ang kanyang screen sa katabing lalaki. "Ikaw ba ito?" Hindi nakapagsalita si Wayne, dahilan para magsimulang umiyak si Adara. "Bakit hindi ka makasagot?" Naluluhang wika ni Adara. "Sabihin mo, bakit hindi ka makasagot ha?" "Let me explain, Adara." Buntong hininga ni Wayne. "Anong gagawin mong explanation dito? Nadulas ka? Nadulas siya? Kaya napunta ka sa ibabaw niya at dumampi ang labi mo sa labi niya?" Sigaw ni Adara. "Wayne, sabihin mo, mahal mo ba talaga ako? O nandito ka lang para sa pera ko?" "Adara, mahal kita." Sigaw ni Wayne. "Eh ano ito?" Sigaw pabalik ni Adara. "Bakit mo nagawang paikutin ako? Ano bang ginawa kong masama sa iyo?" "Nakipag-meet up sa akin ng ex ko, Adara." Panimula ni Wayne. "At bigla niya akong hinalikan. Sinubukan kong kumuwala sa pagkakahalik niya. Pero ipinilit niya talagang sarili niya sa akin." "Tapos?" bulong ni Adara. "Tapos hindi mo man lang balak ikwento? Kung hindi pa sinend ni Thomas ang video na ito, malamang hindi ko pa malalaman. Sabihin mo, ano bang hindi ko alam?" "Wala ka bang tiwala sa akin, Adara?" tanong ni Wayne. "Actually, hindi ko alam." Sagot ni Adara. "Magkakilala tayo at mahal natin ang isa't isa. Pero parang hindi pa rin kita kilala. Parang wala pa rin akong alam patungkol sa kung sino ka o sa kung sinong pamilya mo. Hindi mo nga inimbit ang papa mo sa kasal natin eh." "Adara, please." Pakiusap ni Wayne at saka hinabol ang babae. "Pupunta na ako ng Amerika." Sambit ni Adara. "Huwag kang susunod. Kakakasal lang natin, tapos balak mo na agad umalis?" Tanong ni Wayne. "Oo, may problema ka roon?" Sagot ni Adara at saka nagsimulang mag-impake ng gamit. Ilang beses pinakiusapan ni Wayne ang kanyang asawa na huwag nang umalis. Ngunit wala siyang nagawa sapagkat buo ng desisyon nito sa pag-alis. Ilang taon nang lumipas at graduate na ng master sa ibang bansa si Adara. Bagamat wala pa siyang balak umuwi, ay pinilit siya ng kanyang pamilya dahil miss na nila ito. "Nasaan ka na, Adara?" Tanong ng ama ni Adara sa kabilang linya. "Nakababa ka na ba?" "Of course, Dad. Hindi mo ako matatawagan kung hindi pa ako nakababa." Inikot ni Adara ang kanyang mga mata habang hinahatak ang maletang hawak. "Bakit naman ang sungit mo? Sige ka, maaga kang tatanda niyan." Asar pa ng kanyang ama sa kabilang linya. "Whatever. Si Kuya Obet ba ang susundo sa akin?" Tanong ni Adara habang inililibot ang kanyang paningin. "Nandito na ba siya?" "Hindi si Obet ang susundo sa iyo, si Wayne." Sagot ng kanyang ama sa kabilang linya. Maya-maya ay nakakita siya ng isang lalaking kumakaway. Dahil dito ay nag-ibang itsura ni Adara. "Grabe ah, talagang siya pang ipinadala niyo rito?" Galit na wika ni Adara. "Alam niyo namang umalis ako ng bansa dahil sa kanya, hindi ba?" "Nagpresensya siya, Adara. Baka gusto niyang isettle yung problemang meron kayo." Sagot ng kanyang ama sa kabilang linya. "Paano naman ako? Paano kung ayoko makita yung pagmumukha niya?" Nagulat na lamang si Adara noong hindi niya na mahilang maletang hawak niya. Noong siya ay lumingon, nakita niya si Wayne na nakangiti at hawak-hawak ang maletang hinihila niya. "Hindi ko kailangan ng tulong mo." Wika ni Adara at saka hinila ang kanyang maleta papunta sa kanya. "Kailangan mo ng tulong ko." Wika ni Wayne at saka hinilang maleta patungo sa kanya. "Aminin mo man o sa hindi, kailangan mo ng tulong ko. Babalik ako sa Amerika dahil sino bang matutuwa na makita ang pagmumukha ng isang lalaking katulad mo?" Sagot ni Adara at saka muling hinilang maleta.
Mas lalo kayatang naging judgmental. Ano bang klase ng hangin meron sa ibang bansa? Tanong ni Wayne at saka muling hinilang maleta ng asawa. Excuse me ma'am, may problema po ba rito? Tanong ng isang guard noong mapansin niya si Adara at si Wayne na naghilaan ng maleta. Yung asawa ko po kasi, ang kulit. Ilang taon na yung lumipas nagtatampo pa rin. Sagot ni Wayne. Mabilis na napangisi ang guard at saka napatingin sa nakabusangot na babae. Wayne, Adara, dito na kayo mananghalian ha? Sigaw pa ni Richard mula sa cellphone ni Adara. So, kamusta ang ibang bansa? Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Wayne habang nagmamaneho. Walang sinagot na kahit anong dalaga at nakatingin lamang ito sa bintana ng kotse. Nakompleto mo na raw yung master's degree mo roon at saka gumawa ka ng bake shop doon? Grabe, napakagaling mo talaga kahit kailan. Wala pa rin narinig na kahit anong sagot si Wayne mula sa kanyang asawa. Alam mo, na-miss kita. Wika pa ni Wayne. Kanina pa ako nagsasalita rito, pero wala ka malang sinasabing kahit ano. Noong sumulip siyang muli sa kanyang asawa, ay napansin niyang nakasuot pala ito ng earphones, dahilan para matawa siya sa kanyang sarili. Kaninong bahay ito? Tanong ni Adara nung ipark ng kanyang asawa ang kanyang sasakyan. Bahay natin. Maikling sagot ni Wayne. Grabe, kinalimutan mo na yung bahay na tinirhan natin? Bahay na tinirhan natin ng isang araw dahil nagloko ka. Talagang makakalimutan ko to no. Sambit ni Adara at saka tinanggal ang seatbelt. Hindi ako nagloko, Adara. Ay numali na nakipagkita ako sa kanya. Pero hindi na nasundan niyon. Sagot ni Wayne at saka sinirado ang pinto ng sasakyan. I am not interested in your explanation dahil pagbalik-balik ta rin mo pa ang mundo. Nagloko ka. Sigaw ni Adara at saka nagsimulang umakyat ng hagdanan. Hoy! Sigaw ni Diana. Ang ingay-ingay nyo, rinig na rinig kayo sa loob. Ate OMG! Sigaw ni Adara, sabay yakap sa kanyang kapatid. Grabe, ang bata pa rin ng hitsura mo Adara. Ang galing mo pa rin manamit kahit kailan talaga. Bati ng kanyang kapatid. Grabe na miss kita. Nasaan sina mama at papa? Tanong ni Adara. Nasa loob. Naglatag sila ng maraming pagkain sa lamesa. Tara, kain na tayo. Pag-aya ng kanyang kapatid. Kumusta ang experience mo sa Amerika? Tanong ni Via habang nakangising nakatitig sa kanyang anak. Sobrang ganda sa Amerika. Sana next time kasama ko na kayo. Sambit ni Adara. Punta tayo next week? Grabe, next week agad? Parang atat na atat ka atang umalis sa Pilipinas. Tanong ni Diana sa kanyang kapatid. Sino ba namang gaganahan mamuhay sa Pilipinas kung yung unang taong makikita mo ay yung taong pinakaayaw mo pang makita? Bulong ni Adara. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ko hinihingi ang paliwanag mo, okay? Hindi pinatapos ni Adara sa pagsasalita ang kanyang asawa. Labas tayo mamayang gabi? Nakontak ko na sina Ira at Fiona. Pag-iiba ng usapan ni Diana. Yes, sige gusto ko yan. Tapos sleepover tayo sa bahay. Sagot ni Adara. O sige, ilalabas ko na lang yung mga foam. Sa sala ba kayo matutulog? Tanong ni Wayne. Mabilis na naglaho ang ngiti sa mukha ni Adara at saka inikot ang kanyang mga mata. Sa bahay kami matutulog, hindi rito. Sambit nito at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Grabe ka naman sa asawa mo, Adara. Parang wala kayong pinagsamahan. Sabat pa ng kanyang ama. Ate, huwag kayo masyadong magpakalasing mamaya. Baka mahirapan tayo umuwi niyan. Paalala ni Adara sa kanyang kapatid. Mabilis na napatayo si Wayne noong may marinig siyang kumatok sa kanilang pinto. Nung sumilip siya sa maliit na butas, ay nakita niyang grupo ng mga babae na may buhat ng isang babae. Agad niyang binuksan ang pinto at inilalayan ang grupo ng mga babae sa pagbuhat. Siya pa yung nagsabi sa amin na huwag magpakalasing. Siya naman pala itong nalasing. Reklamo ni Diana sabay lapag sa kanyang kapatid sa isang sofa. Marami kaming bakanting kwarto. Pwede roon muna kayo tumuloy. Sambit ni Wayne sa grupo ng mga kababaihan. Gabi na rin kasi.
Sige, salamat Wayne. Wika ng grupo ng mga kababaihan at saka nagtungo sa mabakanting kwarto sa itaas. Maya-mayay, muling napukaw ng atensyon niya ang babaeng nakahiga sa sofa. Hay nako, pasaway talaga kahit kailan. Bulong ni Wayne sa sarili at saka nagtungo sa isang cabinet kung saan nakalagay ang mga damit ng kanyang asawa. Kumuha siya ng isang t-shirt at pajama at saka muling nagtungo sa kinaroroonan ni Adara. Pinunasan niya ng basa at sinabo ng bimpo ang mukha, braso at mga paa nito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinanggal ang suot nitong damit upang palitan ng isang maluwag na t-shirt. Sumunod ay tinanggal naman niya ang kanyang baggy pants at saka dahan-dahang ipinasuot sa kanyang isang pajama. Alis na sana si Wayne, ngunit laking gulat niya nung hawakan ni Adara ang braso nito. Pwede bang dito ka muna? Rinig niyang bulong nito. Umupo sa tabi si Wayne at saka hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Tinitigan lamang niya ito habang humihilik. Katulad ng dati, ay napakaganda pa rin ito. Nagising si Adara dahil nakarinig siya ng mga nagsisigawang mga babae. Laking gulat niya nung magising siyang hawak ang kamay ni Wayne. Nakatulog pala ito sa kanyang tabi, dahilan para magkaroon ng tsansa si Adara na pagmasdan ng pagmumukha nito habang tulog. Ngunit mabilis niyang binitawan ang kamay nito nung marinig niyang nagsisigaw ang kanyang ate mula sa itaas. May ipis! Sigaw nito habang naglalakad pababa ng hagdan. Nakakaloka. Bakit ba may ipis ang bahay na ito? Sorry. Sagot ni Wayne na kakagising lang. Hindi kasi ako tumira dito ng ilang taon kasi nalulungkot ako kapag mag-isa lang ako. Kaya hindi ko nilinisan yung mga kwarto. Natigilan ang mababae sa sinabi ng lalaki at saka napatingin kay Adara na kasalukuyang nakatingin sa sahig. Pero huwag kayong mag-alala. Lilinisin ko yan mamaya para makatulog ulit kayo dito. Nakangising sambit ni Wayne. Wait lang. Lulutuan ko na kayo ng breakfast. Habang kumakain ng umagahan, ay pansin ni Diana ang bigat ng atmosphere sa kinakainan nila. Dahilan para agad itong mapatingin sa kanyang kapatid na umiinom ng kape. So, balak mo bang magtayo ng bake shop dito sa Pilipinas? Tanong ni Wayne sa katabi. Pag-isipan ko pa since balak ko lang talaga mag-spend ang Christmas dito. Sagot ni Adara. Wala talaga akong balak magtagal dito, to be honest. Ganun ba? Agad na napatingin sa ibang direksyon ng lalaki at saka pinunasan ang kanyang mga mata. So after ng Christmas, babalik ka na ulit sa US. Okay lang ba kung sumama ako? Napatigil sa pag-inom ng kape si Adara at saka tinitigan ng katabing lalaki. Wayne, patunayan mo sa akin na hindi mo ako pinakasalan dahil sa pera. Bulong ni Adara. Kung dati natatanggap ko na yung ganong sitwasyon, ngayon, hindi ko na yun kaya. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong ni Wayne. Para mapatunayang hindi perang habol ko sa'yo. Hindi ko rin alam. Bulong ni Adara. Sa totoo lang, sobra na akong natatakot. Matapos nangyari sa ating dalawa pagkatapos ng kasal, nahirapan na ako magtiwala sa mga tao ulit. Kung alam mo lang kung anong pinagdaanan ko para patunayan ko sa sarili ko na worthy ako ng pagmamahal, magugulat ka. Please Adara, bigyan mo pa ako ng isang chance. Bulong ni Wayne at saka hinawakan ang mapalad ng kanyang asawa. I will do better. I will do my best. Lumunok lamang si Adara at saka tinitigan ang naluluhang lalaki. Naisin man niyang yakapin ito ay tila ba may pumipigil sa kanyang kalooban na gawin ito. Okay, bulong ni Adara. Let's start again. Gumawa ko ng cake. Mabilis na napatingin si Wayne sa kusina nung makarinig siya ng isang boses. Gusto mong tikman? Walang pag-aalinlangang tumango si Wayne at saka tumikim sa bagong gawang cake ng kanyang asawa. Kitang-kita ni Adara ang pagliwanag ng mga mata ng kanyang asawa. Dahilan para siya'y mapangiti. Sobrang sarap. Sambit ni Wayne at saka kumuha muli sa binik ng dalaga na cake. Paano ka natutong mag-bake? Well, self-taught lang. Patalino ako eh. Pagyayabang ni Adara, dahilan para mapangisi si Wayne at magkunwaring nauubo. Hoy, huwag mong ubusin yan ha. Pagdadala tayo ng cake na mama.
Paalala ni Adara habang hinuhugasan ng kanyang mga ginamit na kasangkapan. Anong pinagkakaabalahan mo nung wala ako? Ayun, nagdadrive pa rin sa pamilya mo. Sagot ni Wayne. After all, gusto ko talagang bumawi at saka masaya ako sa ginagawa ko. Hindi napigilan ni Adara ang mapangiti nung marinig niyang mga salitang iyon sa kanyang asawa. Sa isip niya, ay wala talagang pinagbagong lalaki. Oh, bakit nakangiti ka riyan? Tanong ng lalaki sabay lapis sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Wala. Depensa ni Adara, sabay lakad palayo. Muling lumapit ang lalaki at saka kiniliti si Adara. Natapos ang araw na iyon na puno ng asaran at kulitan ng kanilang malawak na bahay. Para lang sa kaalaman mo, 1 oras ka nang nakatingin sa akin. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Adara, nakasalukuyang nakapikit. Napangisi si Wayne at saka umayos ng pagkakahiga. Inuurasan mo pala yung pagtitig ko sa'yo? Natatawang wika ni Wayne habang nakatingin sa kesame. Estimation lang, bulong ni Adara. Oo nga pala. May isa pa akong trabaho pero secret mo na iyon sa ngayon. Bulong ni Wayne. Ayon ka na naman. Naglilihim ka na naman sa akin ha? Bulong ni Adara at saka nagpalit ng pwesto ng pagkakahiga. Mabilis siyang niyakap ni Wayne at saka sinuklayan ang buhok niya gamit ang kanyang daliri. Malalaman mo rin naman iyon. Hindi nga lang ngayon. Bulong ni Wayne. Baka illegal yan ha? Bulong pabalik ni Adara. Hindi sagot ni Wayne. Ang lambot pala talaga ng buhok mo. Bakit iniiba mong usapan? Sagot naman ni Adara. Illegal yung trabaho mo no? Baliw, hindi sagot ni Wayne, sabay halik sa pisngi ng kanyang asawa. Siguraduhin mo lang nako, lilipad talaga ako at hindi na babalik dito. Pagbabanta ni Adara. Paano ka lilipad? May pakpak ka ba? Asar ni Wayne. Adara, would you like to join us? Agad na napalingon si Adara tumambad sa kanyang harapan. Ang kanyang ina na nakasuot ng kulay itim na dress at kulay puting blazer. Mabilis na napataas ang kaliwang kilay ni Adara at saka muling tumingin sa kanyang laptop upang ipagpatuloy ang panunood ng series. Oh come on Adara, sumama ka na. Kita mo namang ikaw ang magiging tagapagmana ng isang kumpanya ni Papa. Tapos hindi ka malang uma-attend ng mga meeting? Dagdag pa ng kanyang kapatid na si Diana, nakasalukuyang bumababa ng hagdanan. Teka, nasan pala si Wayne? Bakit nandito ka? Bawal bumisita sa dati kong bahay? Tanong ni Adara saka inikot ang kanyang mga mata. I don't know. Sabi niya may pupuntahan daw siyang meeting. Ewan ko ba sa lalaking iyon? Akala mo may-ari ng underground na kumpanya. Wala ka namang ginagawa, hindi ba? Sumama ka na lang kaya? Pag-aaya ni Diana. Para naman may ideya ka kung paano ang takbo ng business natin. Ate, I graduated with a business degree. Alam ko nang dapat kong malaman. Pagdidiin ni Adara, sabay higa muli sa sofa. Exactly. Sayang naman yung kaalaman mo kung hindi mo gagamitin sa pagpapalago ng mga business natin. Wika ni Diana at saka isinarado ang laptop ng kapatid. Laging sinasabi ni Papa na mas magaling at matalino ka sa akin. Now, prove it. Oh my God, ate, please. We both know na ikaw ang mas magaling sa ating dalawa. I am currently on my period kaya please, leave me alone muna. Oh my gosh. Reklamo ni Adara habang nakahawak sa kanyang puson. Anong oras na Paniguradong magagalit si Papa kapag na-late kayo sa meeting. Tinitigan siya ng maigi ng kapatid dahilan para makaramdam ng kaunting kaba si Adara. What? What's your problem? Tanong ni Adara. Oh silly, she's not really a good liar. Dapat kasi nag-take ka ng action lessons like me. Bulong ni Diana sabay hila sa buhok ng nakababatang kapatid. Good afternoon ma'am. Pagbati ng isa sa kanilang mga driver na si Obet. Tara na po. Nakasampung miss call na po si Sir Richard sa akin. Hindi mo ba tanex ang papa mo, Diana? Tanong ni Via sa kanyang panganay na anak nung makapasok siya sa kanilang sasakyan. Paniguradong nag-aalala na iyon.
Tinext ko na siya ng ilang beses. Ewan ko ba kay Papa at wala yatang trust sa akin. At kinakailangan pang tawagan si Kuya Obet. Reklamo ni Diana sabay sarado ng pinto ng kanilang sasakyan. Paano ba naman kasi yung isa dyan? Halos 2 oras kong maligo. Hoy, kung hindi niyo ako pinilit, edi hindi kayo malilate nila Mama. Sagot ni Adara sabay kuha ng kanyang lip gloss sa kanyang bag. Kuya, dahan-dahan lang sa pag-drive ha. Maglalagay ako ng lip gloss. Sige ma'am, noted po. Sagot ni Obet at saka nagsimulang paandarin ang kotse. Anong oras na? Bakit ngayon lang kayo nakarating? Tanong ni Richard nung makita ang kanyang asawa at 2 anak. Nung mapadako ang kanyang paningin sa bunsong anak, ay tila ba nakakita ito ng isang multo. Agad na inikot ni Adara ang kanyang mga mata at saka natuwa. Anong ipinakain mo sa babaeng ito at naisipan niyang sumama? Bulong ni Richard sabay lagay ng kanyang palad sa noo ng babae. Anyways, pumasok na tayo sa loob. Kanina pa nagsisimula ang meeting. Nung buksan ng kanilang ama ang kulay brown na pinto, ay nakakita ng isang malawak na lamesa si Adara. Agad na napalingon ang lahat noong marinig nilang magbukas ang pinto. Kitang-kitang pagkagulat sa mga mukha ng mga taong narito. Dahilan para mapangiti si Adara at saka tumango. I am pretty sure na ang huling pagkakataon na nakita yung anak kong ito ay nung bata pa lamang ito. Nakangising pagpapakilala ni Richard sabay hawak sa balikat ng kanyang bunsong anak. Para sa mga bago na hindi pa nakakakilala sa kanya, ito nga pala si Adara, ang bunsong anak ko. Inikot ni Adara ang kanyang paningin at pansin niya kung paano naging malawak ang ngiti ng ilang mga binata. Mabilis siyang inalis ang tingin sa mga ito dahil kahit ano pang gawin ng mga ito, ay meron nang nilalaman ng kanyang puso at iyon ay walang iba kung hindi si Wayne. Ngunit noong magtamang paningin nila ng isang lalaki na nakaupo sa isang kulay pulang swivel chair, ay agad na nanlaki ang mga mata ni Adara. Ilang beses niyang kinurap ang kanyang mga mata. Dahil waribay, nililin lang siya ng kanyang paningin. Wayne? Wika ni Adara. Bakit ka nandito? Akala ko ba may meeting ka sa... Hindi natapos sa pagsasalita si Adara noong mapagtanto niya na ito palang meeting na tinutukoy ng kanyang asawa. Nagbigay lamang ng nakakalokong ngiti ang kanyang asawa at saka nagsimulang ikutin ang hawak na ballpen. Mabilis na napatingin si Adara sa kanyang mga magulang at saka napakunot noo. I'll explain later. Bulong ni Richard sa kanyang anak. I can't believe you all keep a secret from me. Galit na panimula ni Adara. I can't believe you guys tricked me. Akala ko si Wayne lang ang naglilihim sa akin. Pati rin pala kayo? Honey, it's Wayne's choice not to tell you. Pagpapakalma ni Via sa kanyang bunsong anak. Ayaw niyang ipaalam sa iyo na isa siyang mayamang lalaki dahil baka maka-apekto raw ito sa pagtingin mo sa kanya. What do you guys fucking mean? Sigaw muli ni Adara. Why are you guys acting as if this is normal? Sigaw ni Adara at saka napahawak sa kanyang noo. We also don't want you to end up like us. Bulong ni Richard. We don't want you to do the same mistake we did. Napabuntong hininga si Adara at saka napakunot noo. So kailangang magsinungaling at maglihim? Tanong ni Adara. Honestly, anong klaseng mga tao ba yung mga nakapaligid sa akin? Bakit na lang ako laging niloloko? To be honest, Adara's right. Sausaw ni Diana. If you really love her, wala siyang itatagong kahit ano. No one thought that they would fall for each other. Paliwanag ni Richard. Actually, ang di lang talaga ay maging personal driver ni Adara sa Wayne dahil sinuway niyang papa niya. Sinuway ang papa niya? Tanong ni Adara. She knew his father? Yes, I am friends with his father. Buntong hininga ni Richard. Mahilig sumali sa karera sa Wayne. At one time, na-aksidente siya. Simula noon, hindi na siya pinayagan ng papa niya magkarera. Ngunit dahil sumuway siya ng ilang beses, napagdesisyon na ng papa niya na parusahan siya. At sakto na naghanap tayo ng personal driver. Kaya siyang naging driver mo. Ano pa bang hindi ko alam? Bulong ni Adara. Anak mo ba ako sa labas?
Ampun ba ako? Patay na talaga yung totoo kong mga magulang? Mabilis na niyakap ni Diana ang kanyang kapatid. Dahilan para mapahagulhol si Adara. This is too much for me. All I know is isang mahirap na tao si Wayne at kailangan niya ng pera. I didn't know na mayaman pala siya. Nung namatay ang mama niya dahil sa car racing, ay nalugi ang kanilang mga restaurant. Kaya isa rin iyon sa naging dahilan kung bakit tinanggap niyang alokot na pakasalan ka. After all, it would always be for the money. Bulong ni Adara. I don't know anymore. Dagdag ni Adara at saka nagsimulang maglakad paalis ng office. Sa isipan niya, ay wala na siyang mukhang maiharap sa kanyang asawa. Bukod sa sobrang hiya niya, dahil isa pala itong mayaman na tao, ay labis pa siyang naiinis dito dahil naglihim na naman ito. Hinayaan na lamang ni Adara ang kanyang mga paa na dalhin siya sa lugar na hindi niya inaasahan. Nung makapasok siya sa isang convenience store, ay mabilis siyang nagtungo sa may beverages section. Tinitigan niyang bawat hilera. At katulad nga ng inaasahan niya, ay wala na naman ang paborito niyang inumin. Wow, wala na naman? Bulong ni Adara sa sarili at saka napabuntong hininga. Mabilis siyang napalingon noong makaramdam siya ng isang kamay na tumapik sa kanyang likod. Laking gulat niya nang makita si Wayne na nakatayo at may hawak ng isang bote ng paborito niyang inumin. Sa pagkakataong iyon, ay bumalik lahat ng kanyang alaala mula sa nakaraan. Oh, panimula ni Wayne. Ito bang hinahanap mo? Unti-unting nangilid ang mga luha ni Adara. Sa pagkakataong iyon, ay kanyang napagtanto na ito palang lalaki nakita niya sa isang convenience store noon. Ikaw? Ikaw yung lalaki na kilala ko sa convenience store noon? Tanong ni Adara. Dahan-dahang tumango si Wayne at saka kumuha pa ng isang inumin. Bakit hindi mo ako tinext noon? Tanong ni Adara. Alam mo bang, hinintay kita ng ilang taon? Nabasag ang cellphone ko noong araw na papalipad kami papuntang States. Buntong hininga ni Wayne. Kaya hindi kita na-text. Buti na lang at nagkita tayo ulit. Wayne, ano pa bang hindi ko alam sa iyo? Naiiyak na bulong ni Adara. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Sorry, Adara. Bulong ni Wayne at saka niyakap ng kaharap na babae. Wala na akong ililihim sa iyo. Pues, oras na siguro para ako naman magsabi ng inililihim ko. Bulong ni Adara. Ramdam ni Wayne ang pagtaas ng kanyang balahibo. Dahilan para agad siyang humiwalay sa pagkakayakap. Ngayong araw ako lilipad papuntang US. Seryosong wika ni Adara. Sa tingin mo, papayag akong mawala ka sa akin ulit? Tanong ni Wayne. Hinding-hindi ako papayag, Mrs. Cruz. Patapusin mo muna kasi ako, Mr. Cruz. Sagot ni Adara sabay hawak sa braso ng kaharap na lalaki. Buntis ako. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Wayne at agad na niyakap ang kanyang asawa. Sa pangalawang pagkakataon, ay napagdesisyon nilang ikasal muli ngunit kasama ng mga mahal sa buhay ni Wayne. Congrats! Pagbati ni Thomas kay Adara. Mabilis na niyakap ni Adara ang lalaki dahilan para makaramdam ng lungkot ang binata. Aminin man niya o hindi, ay mahal niya pa rin si Adara. I am genuinely happy for you guys. Naiyak na bulong ni Thomas at saka humiwalay. Tinignan niya si Wayne at saka tinapik ang likod nito. Siguraduhin mo lang na wala ka nang ililihim kay Adara, kung hindi, babalikan kita. Pagbabanta ni Thomas, mabilis na nagtawanan ng ibang mga bisita, dahilan para tumango si Wayne at saka muling tinapik ang binatang kaharap. Sisi, salamat dahil sa iyo. Ay nakakilala ko ng mas better kesa sa dati kong jowa. Sambit ni Fiona. And guess what? Mabilis na ipinakita ni Fiona ang kanyang kamay upang masilayan nila ang kanyang singsing. OMG, kailan nakasal? Tanong ni Adara. Next month, punta kayo ha? Takangising sambit ni Fiona. Mabilis na tumangong magsawa at saka napatingin kay Ira. Nakasalukuyang umiinom ng wine. Ate,
Pagtawag ni Adara sa kanyang kapatid na kasulukuyang nag-aayos ng mga tables. "Oh," tanong ni Diana. "Anong kailangan mo?" "Baka maparami na naman inom si Ira. Ikaw na bahala, ah," paalala ni Adara. "Tako, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko namang alagaan si Ira." Nagbigay ng isang matamis na ngiti si Diana. Dahilan para mapabuntong hininga sa Adara. Alam nila pareho na may laman ang bawat salitang binitawan ni Diana. Hinawakan ni Adara ang kamay ng kanyang kapatid at saka hinalikan. "Thank you for everything, ate," bulong ni Adara at saka mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid. "I am the most thankful dahil ibinigay ka sa akin ng universe," bulong pabalik ni Diana. "By the way, do you want to join me? Pupunta kami ni Ira sa France dahil magtatayo kami ng business. Tatanong ko muna si Wayne dahil baka may plans siya to start a business here once again." Masayang wika ni Adara at saka inayos ang buhok ng kapatid. "You know, after all the emotional roller coaster ride, we still got here. Who would have thought, right?" "Hey, pasok na tayo sa loob," pagsingit ni Wayne sa usapan ng dalawang magkapatid. "It's getting darker here." "Oo nga pala. Sabi ni Mama bawal daw magstay sa labas ang mga buntis kapag gabi na." Dagdag ni Diana sabay alalay kay Adara. "You know what? I would definitely feel happy kapag nandito ka by the time na manganak ako," bulong ni Adara sa kanyang kapatid. "Don't worry. Next year pa naman ang balak naming trip to France. So for now, I'll do my sister/tita duties." Sagot ni Diana sabay tingin kay Wayne. "At ikaw, ayos-ayusin mo buhay mo, ah. Subukan mo lang talagang saktan ng kapatid ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na magigising." Chill. Pagsaway ni Adara sa kanyang kapatid. "I will never hurt Adara again," sagot ni Wayne at saka hinalikan ang noo ng kanyang asawa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.